Ayan po. So, this Sunday, most of the churches are celebrating the so-called the resurrection of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, talagang kung pag-aaralan natin ang ginawa ng Panginoon, it's a mind-blowing. Isang bagay, habang tinitingnan ko ang mga talatang ito, maybe some other people ay hindi naniniwala sa resurrection of the Lord, yung pagbabayad ng Panginoon sa ating kasalanan. But ang isang bagay na makikita natin na sabi dito, especially sa sulat ni Pablo, because of one man, sin entered into the world and death ay lumaganap sa buong mundong ito. So, that will be the acid test. If you are, basta nahihirapan kang unawain na pag ako'y naniwala kay Kristo Jesus, ako ay meron ng buhay na walang hanggan, balikan mo yon. Bakit nga ba ang mga tao ngayon nakakaranas ng kamatayan? So therefore, the death na i-experience na sangkatauhan verifies and solidifies yung sinabi doon that sin entered into the world. Now, the same principle ang ginamit ng Panginoon because of one man's righteousness, life entered into the world. So yun. Kaya tayo ay naniniwala na ang ating pong buhay ay nasa kamay na ng Panginoon at bestowed na sa bawat sa atin ang buhay. Inalis na ang karapatan ng kasalanan, inalis na ang karapatan ng kamatayan. Yes, definitely we have the physical death kasi ang ating physical na katawan ay subject sa tinatawag nating entropy, ano po, or tinatawag nating pagtanda, ano po. Sabi nga noong isang Japanese physicist as he defined the so-called yung pagtanda, ano, yung old age is the so-called ang tawag doon, the malfunction of our system, no? So nagmamalfunction na yung system natin. Kasi kapag hindi naman nagmamalfunction ang system natin, aging is absent. Kaya lamang because na natawag na ang ating mga organs, ang ating mga narito sa ano ito ay nadidisorient na ika nga. Kaya nag-o-occur ang tinatawag na pagtanda. So yun. Kaya ang science ngayon ay naghahanap ng kalunasan sa tinatawag na yung bang tinatawag na immortality. Ano po? Pero sa Biblia, may immortality sinasabi dito. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, yes, totoo, nagaya na namatay si nanay, nakakalungkot. But if you're going to understand the Word of God, mas maganda ang kanyang kinalagyan. Tayong mga, sabi mga anak, mga magulang na gusto natin silang makasama, but we don't feel at we don't undergo the suffering sa pagkilos, pagbangon nila, sa hirap nila sa pagkilos at paggalaw, hindi natin nadarama yun. Pero sa atin, gusto natin makasama sila. But yung departure sa mundong ito, mas mahihigit pang mas mainam at mas maganda para sa kanila. Kasi kumbaga sila hirap na, tayo na may gusto natin siyang makasama, pero anong pipiliin natin? 'Di ba? If we love, ang atin pong iisipin ay yung ikagaganda ng ating mahal sa buhay. Kaya nga ang pagpanaw as a Christian, hindi siya ganun kasakit. Lalo na yung 100 plus ka na, 'di ba? Talaga namang bawing-bawi na, no? Talagang na. Well, nakakatuwa naman ang nanay ko, no? Ang sabi nga usap sa dalawa ni pastor, ando ilalagay doon sa lapida, no? Ayun, nag-usap sila. Buti wala ako. Kasi palalagay ko, huwag kang tutulog. Okay, so let's continue na sa ating pag-aaral. We're tackling about the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. Ano po? Kasi sa buhay ng Panginoon sa Kristo, alam niyo po ba ang Holy Spirit it's a kind of taboo sa mga Kristiyano, no? Ang kanilang pagkakilala sa Holy Spirit is just naririyan, no, existing. He is the exerted power of God.
Pero hindi, He is a person. If we don't have the so-called understanding that He is a person, really it is impossible to establish relationship with Him. Pero pag alam mo siya is isang person na madali kang tinatawag na i-acknowledge siya, madali mo siyang tinatawag na i-fellowship sa buhay mo, you are becoming much more sensitive of His ministry sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi kahit saan ka pumunta, ang makilala niyong Kristiyano, ask them, do you know the Holy Spirit? So alam lang nila is a book of Acts, bumaba, etc. But yung personal engagement of the Holy Spirit sa iyo, bakit siya ibinigay, ano ang kabatiran natin doon. At dito nga sa buhay ng Panginoon ay tinitingnan natin how the Holy Spirit ay naroon sa buhay ng Panginoon. Ating tinalakay sa kanyang boyhood. Ano po, hindi lamang yung kanyang pag-aaral doon sa educational system of the Judaism, kundi yung kanyang constant relationship with His Father, with the Holy Spirit, mas nakikita niya ang tinatawag na tama, no? At katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, I am the truth, no? Because the Spirit of truth is in Him, na ipinepertain sa Holy Spirit of God. Then, tiningnan din natin yung Christ baptism, as I said, na kung saan yung from 1 year old to 29 years of Jesus Christ, ay doon sa formative years niya, siya ay nag-aaral ng Torah. At doon lamang sa kanyang baptism, as I said, baptism is the door for another life. Doon na siya pumasok doon sa kanyang mismong layunin kung bakit siya pumarito, ang ituro, i-proclaim ang gospel. At sabi niya doon sa Biblia na kung saan itong buhay na ito ay nakalaan para sa kasalanan, as John the Baptist confirmed that here's the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Then, after noon, dinala siya sa temptation. So, temptation is not strange sa buhay ng Panginoon, kundi ito. Sabi sa Hebrew, ay katulad natin siya kung paano tayo tinukso. Tinukso rin ang Panginoon in every aspect of a human being tempted by the enemy. Ang kaibahan nga lang, hindi siya nagkasala, as Hebrew proclaim. Then, dito tayo pagpapatuloy sa Christ's earthly ministry. Ayan. The earthly ministry of the Lord Jesus Christ took during the final 3 years. Yun talaga ang, kumbaga sa manunod ka ng pelikula, ito yung sinit. Ito yung pinaka, kumbaga substance ng pinapanood mo. Sa buhay ng Panginoon, ito na yung pinaka-substance. The 3 years of pagmi-ministry ni Lord sa sangkatauhan o doon sa land of Israel. Okay. The earthly ministry of the Lord Jesus Christ took place during the final 3 years of His life. But during this time, He ministered under the anointing of the Holy Spirit. Tatandaan ninyo, no? Yung ginagawa ni Lord as a human being, no? Hindi lang siya yun. Ang isa sa mga bagay na makikita natin, mga kapatid, when God entrusted this entire earth, no? Earth lang yung binigay ni Lord, ha? Hindi yung Mars, hindi yung Venus, kasi sabi doon wala tayong tinatawag na na dominion over them. Dito lang tayo sa planet Earth na ito, ano po. So, ang sabi ng Panginoon, kung bakit kinakailangan ang Diyos ay magkatawang tao, because doon sa Garden of Eden, when God created man in His own image, ang sabi doon, let have them dominion over. So, lahat sa entire sphere of creation of God, ang merong responsibility ay ang tao. Diba? Whatever happens to this world, tao ang mananagot sa harapan ng Diyos. Ang pag-deplete ng ozone layers, ang tinatawag nating yan yung mga development in the name of development, maraming nasisira. So tayo yung recipients, whatever na ginagawa natin dito, mga super typhoon na. Ngayon wala nang typhoon na normal, di ba?
Karamihan mga super na ang mga typhoons natin. So, ang tatanungin, bakit ganon? Because ang tao ngayon ang merong responsibility over the entire creation. Kaya nga, yung demonyo, bawal din sa mundong ito. When God gave the dominion, no? So, putol na doon ang paghahari ng demonyo sa mundong ito. Okay? So, that is the reason why even the demons, kung gusto niyang gumawa ng, sabihin natin, devastations, or sabihin natin ng kasalanan, or sabihin natin ng havoc, or even a fiasco, no? Yung man-made problem, or chaos, no? Kailangan nila ng tao. Bakit maghihirap ang bansa? Kasi andon ang mga demonyo na nag-i-inspire to have the so-called spirit of greed sa kanila. No? Hindi na nila iniisip ang kanilang constituent, kundi yung kanilang pansarili. So whatever happens to this world, there is always a sabihin natin, ano ang tawag doon? Mediatorial way para mapangyari yung mga bagay niyon. The demons or the devils or Satan himself inspired evil people to do evil things. Because they cannot do directly any evil in this world kasi wala nga silang karapatan. Ang may karapatan lang sa mundong ito ay ang tao. Kaya yung demon possessions, mga kapatid, bakit kinakailangan niya mag-demon possess? Para makagawa ng makapanalanta. No? Ba't hindi ba niya magagawa yon sa kanyang state of being as a spirit? No. Kaya yung mga tao ngayon na unregenerated, they are now the agent of any chaos happening in this world. Kasi madali lang mag-dictate sa kanila eh. Diba? Especially silawin mo lang sa pera yan. No? Kung saan ka na ipapadala. Yung mga bagay na ganoon. Now, even God Himself, God is so respectful sa kanyang salita first and foremost. Kaya anything na gagawin ng Diyos sa mundong ito, sa nadaanan natin pag-aaral sa Old Testament, God is always using favored people. Okay? Nakita nyo? Parati siya. Si Moses, bakit hindi na lang hawiin ni Lord yung dagat? Bakit hindi na lang papulahin yung dugo, yung tubig? Bakit hindi na lang dumilim? No. Si Moses ang tinatawag na basal person during that time so that the kingship of the Lord will be demonstrated ang kanyang power through Moses. Kaya makikita ninyo, kay Samson, any heroes of the Bible, sila ay ginamit ng Diyos para papangyarihin ng Diyos ang kanyang kalooban. Kaya when Jesus taught ang kanyang disciple, kasi sabi ng kanyang disciple, Lord, teach us how to pray. Ang sabi doon, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. The very question is that who will manifest the will of heaven in this earth? Tayong mga tao. Diba? To have a tinatawag nating a glorious acknowledgement of His kingship, no, being the King of the universe, who will proclaim? We. Tayo ang nagpro-proclaim dito sa ibabaw ng mundong ito. Diba? Now, sabi ko kanina, ang sabi ng Biblia, because of one man, sin entered into the world. So, even the sin, merong human being na involvement na yan ay sa katauhan ni Adan. At ang sabi doon sa lahat ng tinatawag na lahi na galing kay Adan, inherited the so-called death over them. Entire humanity ang kamatayan. Dahil kung titingnan natin, ang lahi ni Adan, ang mga anak ni Adan ay illegitimate before God. Why illegitimate? Diba, ang dating magkasintahan,
ang dating dapat magsama ay ang Diyos at ang tao. Pero yung tao ngayon ay nagkasala ng treason. Ano ba treason sa Tagalog? Pagtataksil. Minsan ang treason ay ginagamit sa isang bansa. Pero dahil dapat ang maging lover ng Panginoon ay si Aba at si Adan, mas naging lover nila ay yung pagsisinungaling ng diablo. Kaya siya ngayon ay being divorced. As I said, sabi doon, di ba? And the Lord drove them out of the garden. The word drove means a divorce. So kaya ngayon, kumbaga si Adan o ang sangkatauhan ay diborsyado sa harapan ng Diyos. And any sons and daughters that will come to that divorced person is illegitimate children. Okay? Kaya ang lahat ng tao ay nagkasala. At ang kamatayan ay inappoint sa bawat kaluluwa because they sinned before God. Maliwanag po ba yun? Bakit ko nasabi? Bakit sabi doon sa John chapter 1 verse 12, to those who believe, He gave them the power to become the children of God. Kapag binigyan ka, ibig sabihin, wala ka. Kaya, the statement can be, sum up, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay po ba? Now, dito sa ministry ng Panginoon, only Jesus is the only person indwelt and endowed or enveloped by the Holy Spirit without limitation. Kung gusto ng Diyos na magpagaling, kailangan niya ng tao. In the person of Jesus Christ, doon nakakakilos ang Holy Spirit without limitation. Kaya napakahalaga ng pagkakatawang tao ni Kristo so that merong legal access ang Diyos toward humanity as He commanded or He bestowed the so-called yung pamahalaan ninyo ito. Now, here comes Jesus, a human being. Siya ngayon ang ginagamit ng Lord para ang kalooban ng kanyang amang nasa langit ay makapangyari dito sa ibabaw ng lupa. Okay? Kaya the ministry of Jesus is very, very powerful. According to Acts chapter 10, verse 38. Earthly ministry. Yan, Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Kaya nakikita nyo? Kaya tayo bilang Kristiyano, sabihin mo sa bilang mananampalataya. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Dapat tayo ay indwelt always with power of the Holy Spirit. And that Holy Spirit must freely move sa buhay natin, accomplishing yung ninanais ng Diyos sa iyong kasama. Kung sino man ang makatabi mo, kung sino man makausap mo, sa mga tinuturuan mo. Our main duty is to manifest and proclaim the will of God over their lives. Ganun yun, mga kapatid. Kaya siya man ay hindi pa nakakilala, ano ang will ng Panginoon? Makakilala siya sa Panginoon. Now, ikaw yung naririyan, nananahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay naririyan sa iyong puso. Ano pa ang iniintay mo? Kidlat mula sa langit para i-confirm na sisiran ko ba itong taong ito? Or kulog man lang? O the earth shakes? Hindi. It is the Holy Spirit that is within you. Alam nyo, I tell you, when you start
sharing the people. The rest is God's. Kailangan lang kasi humakbang. Yun eh. Hindi hahakbang ang Diyos, kundi ikaw mismo humakbang. Then after that, dahil you are a willing vessel, then God will move and God will do His nais sa taong yun. Ganon yun mga kapatid. Okay? Kaya si Kristo, ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, ang Espiritu Santo ay inanoint siya. No? Ibig sabihin, nagpagamit ang Panginoon, this body, no, kung makikita ninyo, ay always available sa Diyos. Di ba nakita niyo ang Panginoon? No? At makikita rin natin sa John 3:34, ay ganito ang sinasabi. For he whom God has sent speak the words of God, for God does not give the Spirit by measure. The only person who live in this planet Earth without any measure para sa pagkilos at paggalaw ng Espiritu Santo, there is no other than the Lord Jesus Christ. Siya yung binigyan ng ganung tinatawag na ano. Why? Bakit sa palagay nyo? Because of His surrendered will to the Lord. Ganun lang naman yun eh. Surrendered will to the Lord. Kaya kung the more we surrender ourselves to the Lord, then huwag kang magtataka na ginagamit ka ni Lord. Kasi hindi naman tayo pipilitin eh. Kumbaga sa nire-respeto ng Holy Spirit our free will. Pero if that free will is being surrendered to the Holy Spirit, submitted to the Holy Spirit, I tell you mga kapatid, makikita mo ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Yung mga hindi mo inaasahan, mararanasan mo. He was the only person. Nakita nyo doon sa life ni Moses, di ba? Yung sa demonstration of the life of Moses correspond to the gods of Egypt. Kasi yun ang kailangan doon. Ano man yung sitwasyon, when it comes to battle, the so-called the Lord Sabaoth, or the Lord of the army of God helps itong ating pong sina Jeremiah, Joshua, or sino mang nagkakangker against the so-called the nation Israel. Ginagamit ni Lord. Now, the context of we are talking this morning, saan ka gagamitin ng Panginoon? Kasi sometimes we are being mesmerized or attracted do sa mga minister na kapag nag-layans na ganyan, nagtutumbahan o whatsoever. Eh di wag ka lang maligo ng mga 3 buwan. Tapos pa kang ganyan, tumbahan lahat yan. Hindi. Ang question natin doon, wala tayong doon. No? Kasi how the Holy Spirit moves in the person without question. Kaya lamang, ang magiging question natin, yung bang madalas tumumba, ano nang ginagawa sa buhay? Because, ang sabi dito, it is not anything that is being, God is after the fruit. Parating fruit ang tinitingnan ng Diyos. Ano na ba ang bunga ng buhay na yan na ibinigay sa'yo? Now, in the time of Moses, sabi ko, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, para tawag doon, para kanyang ipamalas that the God of Egypt is nothing to the God of Israel. Kaya signs and wonders ang karamihang makikita natin kay Moses. Kasi ang daming Diyos-Diyosan ng Ehipto eh. Masarap pag-aralan nun. No? Yung mga si Ra, si Nun, si paman. No? Lahat ng miracles doon is contradict the gods of Egypt. Okay. Now, so dito makikita natin ano yung konteksto sa ating kapanahunan na why the indwelling of the Holy Spirit is very important. Signs and wonders is just a part. Miracles is just a part. But kaya tayo being indwelt by the Holy Spirit,
yung tagubili ng Panginoon before His ascension is very, very important. Ano sabi doon sa Matthew? Go ye therefore and preach the gospel. Teach them, no, the things that I have said to you. Kapag nanampalataya sila, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin noon? When we say again the word baptism, baptize them, ang taong makakakilala na ito will no longer lives sa kanyang old life, kundi he will live under the so-called the banner of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Or sa madaling salita, being born again, or 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is now a new creatures. Yun na ang magiging buhay mo. Yung bagong buhay na yun under the banner of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So therefore, ang Holy Spirit is so happy, so vibrant, so active. If the people of the Lord or the believers of the Lord Jesus Christ desire, no, to go and share the good news, no, condemning the death that is bestowed in every soul and offering the life eternal through Jesus Christ our Lord. Yun mga kapatid. Pag hindi mo magawa nun, sorry sa word, walang saysay ang pagiging Kristiyano mo. Kasi God looks after the fruit. Naalala niyo yung fig tree? Diba ano hinanap ni Lord? Fruit. Diba? Nung wala siya nakuha. Diba? Kinurse niya. Kinurse niya. Kawawa naman yung fig tree. Wala namang kinalaman. No. Hindi yun ang message doon. That is physically happened na meron siyang spiritual message sa bawat isa sa atin. If you don't have any fruits of the soul, no, it is a self-destruct. Ikaw mismo manghihina ka sa pananampalataya mo. Hanggang you are being nilamon ka ng sistema na salibutan nito. Alam nyo, ano nararamdaman ng isang soul winner pag nakapag-share siya, tumanggap sa Panginoon? Masaya. At ang sabi, the only passage in the Bible na merong celebration besides doon sa marriage supper of the Lamb, na merong tinatawag na celebration sa langit kapag ang isang kaluluwa ay nanumbalik sa Panginoon. Ayaw mo bang maging instrumento ng kagalakan doon sa langit where the message of God being handed to you, naririyan sa mga kamay mo, sa puso at sa isipan mo, then ibinigay din ng Holy Spirit for that purpose. Yun po ang purpose. Tama lang naman yung pinag-usapan natin dito nung Saturday, na ano yun, magkakaroon ka ng personal assessment o ano ba yung mga ugali mo. Kasi naroroon naman yun eh. Kasi ang hirap naman, nung magtuturo ka, magsusulwin ka, wala kang bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Diba? Baka pag mali pa yung tinuturam, sagot yung tinuturam, pagalitan mo pa. Ano? So, ibig sabihin, the reason why the 9 fruit of the Holy Spirit, kailangan kasi yun as we deal with the people. No? So, yung mga bagay na yun. Especially, long-suffering. Ang pagsusolving kasi, may long-suffering yan eh. Sa unang pag-ano mo, parang wala lang. Pag-ano. No. Hindi. Lahat ng isineshare mo ay may kabuluhan sa harapan ng Diyos. Whether makita mo ang bunga o hindi, sa harapan ng Diyos may bunga yan. Isa na lang ha. Mark, kunin ko lang yung sample ha. Nung nagba-Bible study ako ng Mark, ilan tayo nun? Si Michael, ikaw, ilan tayo nun nung kabataan niya nun? Oo, si ano yan? Oo. Nagba-Bible. Oo. Ang 6. Nagba-Bible study. Yan, tinatakasan pa nga ako ng mga yan eh. But the word being spoken to them, hindi mawawala ng saysa yun. See? Yun ay bunga na kung bakit siya naririto. Kasi yung mga
pangyayari noon. Nakita ko nga si Michael. Sabi, Michael, minsan pasyal ka nga doon. Nandun si Mark eh. So, kaya pag tayo nag-share, whether sila man ay nakita natin o hindi man para bang walang response, sa panahon ng Lord, hindi mawawalan ng saysay. Ano ang sabi sa Isaiah 55, I think. Ang sabi doon, tulad ng yeme at ulan, no, na bumabagsak mula sa langit, ang sabi niya doon, at dinidiligan ang lahat ng pananim at tumutubo at nagbubunga. Yan, nagbubunga. Ganyan din ang aking salita. Ang aking salita na nagmumula sa aking mga bigbig ay hindi mawawalan ng saysay. Yan ay gagawin ang layunin at purpose ng kanyang salita. That is Isaiah 55. No? Kaya wag kayo, no? Wag kayong wag kayong matakot. Kasi yan ang reason bakit ibinigay ang Holy Spirit sa bawat isa. Ano sabi ni Jesus? Nung aalis siya, sabi niya, it is expedient for you, I will go away because the Holy Spirit will not come. Pero sabi na doon, ano yun, greater things you can do. Mas dakil at mas marami ang magagawa ninyo kaysa sa akin. Diba? But the underlining factor sa statement ng Panginoon is how many percent you surrender yourself to the Holy Spirit of God so that the Holy Spirit of God sa lahat ng aspeto o direction ng life mo, you can be used by God for His glory. Christ's death. So, ito yung ating sineselebrate ngayon. Though Jesus is obedient to the Father's will, freely laid down His life for us. He did it through the power of the Holy Spirit. Ang sabi sa Hebrew 9:14. Okay. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, speaking about the Holy Spirit, offered Himself without spot to God, no? Purge our conscience from dead works to serve the living God. Ano daw ang purpose? To serve the living God. Okay. Kaya huwag mo mawawalan ng saysay ang pagkilala mo sa Panginoon. Start serving the Lord. Kasi yun ang kanyang layon. At sa Christ's death, alam niyo po ba, maraming pag-aaralan natin the crucifixion of Christ, maraming nakapaloob doon. Meron po akong pinorward sa inyo sa ating line. Pinorward ko rin sa mga nanonood dyan. May forwarded po akong video sa inyo. Panoorin nyo po yun. Napakaganda. Yung 5 bagay na napakahalaga sa death ng Panginoon. Okay. So, the death of Christ is necessary. Bakit nga ba? Natin. Doon sa divorce na nangyari sa Garden of Eden and God's, ang sabi doon, pinalayas niya, no? Si Adan at si Eva, it means the word there is divorced. So therefore, humankind is under the so-called adultery. So just for the fresher understanding, no? So the entire human race is under the sin of adultery because they are worshiping themselves or other God rather than the King of the universe, the one who created them doon sa garden or doon sa book of Genesis. Now, ang isang adultery to be free, no, is the so-called para makapag-asawa siyang muli, the death ng kanyang asawa ay kinakailangan para makalaya siya. Kasi kung siya ay mag-aasawa under the so-called buhay pa ang kanyang asawa, that is adultery. Now, dahil ang Diyos ay hindi namamatay, natandaan niyo po ba yung turo kong yon? Ang tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Diba?
Naalala niyo yung matatanda doon sa bayan ng Israel nung sakbit-sakbit ni Jesus yung cross na nananangis sila? Ano ang sabi sa kanila ni Lord? Tangisan ninyo ang inyong sarili. 'Di ba? So, para bang para bang very very offending yun doon sa mga iyak ng iyak at naaawa sa kanya, no? Tapos sasabihin si, "Uy, kawaan ninyo yung sarili." No? So bakit? Because to happen the death of God, yun ang isa sa mga purpose kung bakit si Kristo ay pumarito, mapapangyari. Ang daming aspeto kasi, ang daming facet eh. Pero yung isa sa mga major, para tapusin na yung adultery na buhay ng tao, mabigyan ng tsansa, kinakailangan mamatay yung kanyang husband. At para makapangyari yon, kinakailangan ng Diyos na magkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, that is now able. Able pa lang ha. Why? Kasi ang sabi ng Biblia, siya ay walang kasalanan. So therefore, kahit naging tao ang Panginoon sa Kristo, siya ay tinatawag na hindi siya worthy mamatay because life dwells in Him. Nakita niyo? So kahit tumanda siya dito, wala siyang tinatawag na kamatayang tatanggapin. Now, ito yung kadahilanan, yung substitutionary act of God na kapalit ng kasalanan na nangyayari doon sa Old Testament. Kaya sinabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos. Christ now is the so-called the ultimate sacrifice para tapusin sa harapan ng Ama o ng Diyos ang sin of adultery of every human being and give them the chance to return back to God. Kaya Christ died for us. Yung kasalanan natin na ang verdict is the so-called death, ipinataw kay Kristo Jesus. At yun ang kadahilanan bakit siya namatay. Okay. Even the entire nature, mga kapatid, ay kasamang nagluksa sa judgment na ibinigay ng Amang nasa langit. Bakit kamo nagdilim? Saan kayo makakita ng eclipse ng from alas 12 hanggang alas 3? Ang eclipse po, mga kapatid, ay hanggang ilang minuto lang. Pero ito, this is at 3 hours. So, ibig sabihin, no, showing that the entire world ay naandun sa kadiliman at ano yun, makikita nila ang bagong pag-asa. And even the earth, sabi doon, the earth shakes, lumindol nun. No. At sa paglindol na yun, mga kapatid, hindi, kasi wala pa naman mga intensity nun eh. Pero try to imagine na yung kortina doon sa templo na napakakapal na punit. Even the earth mourned, involved of entire nature for the death of the Lord Jesus Christ. Now, eto ngayon. For example, sa isang tao na matagal na siya namumuhay sa pangangalun niya, by so-called sabihin natin hindi naman niya ipinapanalangin na mamatay na yung kanyang hiniwalayang asawa, pero it's time to namatay kunwari. So therefore that person will no longer accused of being adulterer kasi patay na yung kanyang former husband. But this person or woman, para maintindihan natin, kinakailangan niyang magkaroon ng bagong lover, no? Bagong iibigin at dapat niyang pakasalan para sila ay maging isa. That is the reason of the so-called resurrection day. Bakit kinakailangan ni Jesus mabuhay na muli para siya ay maligawan ka? Maligawan ng entire human race. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, because the death
of Christ is for the, for the payment of our sins. And now, siya ay binuhay muli sa mga patay, nag-o-offer the groom ng gustong makipag-isa kay Kristo Jesus. At sa kanyang pakikipag-isa, malaya na siya, wala na yun. Kaya wala na yung former life niya. He is new. Amen? A new creation in Christ. 2 Corinthians 17. Now, pagpasok mo ngayon doon sa ganong relationship, doon ipinagkakaloob ng Lord ang buhay na walang hanggan, the right to become the children of God. You are called now to be empowered and indwelt by the Holy Spirit. Meron kang tinatawag na track of inheritance na whatsoever saan ka man pumunta, ikaw man ay namatay at nalunod sa iyong tinatawag na paghayo do sa gitna na pusod ng dagat, pagtunog ng pakakak ng Diyos, muli kang bubuhayin. Ganon ang katapatan ng Diyos sa bawat nananampalataya sa Kanya. But God is expecting the major, sabihin nating function na ibinigay ng Panginoon while you are being indwelt by the Holy Spirit of God, to go ye therefore and preach the gospel. Alam niyo po ba, sabi pa doon sa Mark 16, no? Signs and wonders will follow to those who believe. No? If he or she drink fatal or poison, he will not be harmed. Ganon, kasama mo ang Espiritu Santo ng Diyos. At sino itong Espiritu Santo ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, greater is He that is within me than he that is in the world. You are empowered. You are fueled, no, ng Holy Spirit of God para maisagawa. Alam niyo mga kapatid, I challenge you, humakbang ka lang, the rest is the Holy Spirit of God. Makbang ka lang. Tama na yun sa matagal na panahon na naandyan ka lang, yan lang ginagawa mo, no, tinutubuan ka na ng lumot. Pero try to open your mouth and share the gospel. And also ask the Holy Spirit, Lord, renew my strength. Renew. Alam niyo, sa totoo lang, ang pagtanda talaga ay bahagi talaga yung physical aspect talaga. Ako man, naranasan ko yun. Yung nagagawa ko dati, hindi ko na nagagawa ngayon. No? Yung pag-strat noon na pag-i-spin, head spin. Wala yun. Kasi may kilala ako, ninadatnan ko sa church doon sa dati, may nag-head spin, nakaribon ng pula. Nag-head spin doon, no? Kasi naman si Jet talaga nire-required sila, no? Na kailangan magawa yung mga bagay na yun. Okay, so, Christ's resurrections. Okay, so, ang importance of Christ's resurrection is, paano makakapag-offer ang Lord for a new life? Paano ka makakakuha ng isang lover, no, that offers forgiveness of sin, redemption of sin, eternal life, empowered by the Holy Spirit? That is the reason why Christ being raised by God, para doon ka ngayon magtatatag ng iyong relasyon. Kaya sabi ng Biblia, doon sa mga nagsasampalataya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Huwag niyong tatapusin doon mga kapatid. Basahin ninyo 17 and 18. Sa mga hindi nanampalataya, they are condemned already. Ibig sabihin ng word already, prior to that, everybody is condemned. No? Kasi andun na nangyari na yun, is condemned already. But this condemnation is not just a light condemnation. Ito yung condemnation that will qualifies them to thrown into the lake of fire. Bakit sabi doon? Because they did not believe the Son of God. Yan ang isang kasalanan na hindi na kayang patawarin ng Diyos, ang iyong rejection sa ginawa ni Kristo na inio-offer sa iyo ang pagpapatawad ng iyong kasalanan, ayaw mong paniwalaan, wala nang magagawa ang Diyos. You are now, sabi nga ng mga atheists at yung mga agnostic people,
Kung daw ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit daw tinatawag na magagawa niyang itapon yung tao doon sa lake of fire? Maigi na lang, matatalino kasi ang mga Kristiyano, bestowed by the wisdom of God, by the power of the Holy Spirit. Sabi niya, hindi ang Diyos ang nagpadala sa kanya doon. Siya ang nagpadala doon sa kanyang sarili because God offers Jesus Christ for you to believe and to be one of Him. Para pag-asawa yun so that your sin will be forgiven and receive eternal life, no? And start living the right way. Binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Ni-reject mo pa. Kaya ang sabi ng Biblia sa Hebrew, wala ng Kristong ipapako pa. Once you reject this Christ, who rose again from the dead, ascended into heaven, wala ng pag-asa. See? Kaya resurrection is very important, mga kapatid, kasi ito yung bago nating kaugnayan na nagdala sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya ikaw ay bagong nilalang. At ano yun? If Christ ascended into heaven, time will come, we will be ascended too. Ang sabi doon, pagtunog ng pakakak ng Diyos, ang mga namatay kay Kristo. Kaya mauuna pa sa atin si Nanay Isabel. Ang mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin. Ang mga nabubulok, hindi na mabubulok. Sila yon. Yung tinatawag ng mortal, magiging immortal. Tayong buhay will turn into immortality. At ano yun? Sasalubungin natin ang Lord doon sa alapaap and we will be with Him for 7 years. 7 years lang, mga kapatid, ha? Kasi ang earth is still sa human being. So, 7 years, yung tinatawag nating the marriage supper of the Lamb, may pagdiriwang sa langit, but here, ito na ngayon yung judgment na panoon, the great tribulation. The tribulation, the 7 years, hinati, 3.5, tribulation and the great tribulation. The purpose of tribulation is for men to repent before God, but hindi nila gagawin yun because their heart are callous, ang kanilang puso is seared. Then, after that, bababa na ang Panginoon para simulan na the inauguration of the millennial kingdom together with the saint. Bababa din tayo mula sa langit. Kung ayaw niyong bumaba, bahala kayo. No? Yung, alam niyo ba mangyayari sa langit? Yung official or the so-called, kung kumbaga sa betrothed, di ba? Hindi pa yun Yung tinatawag na tunay na pakikipag-isa o kasal, yun ang mangyayari sa langit. We will be, tayo ngayon ay ikakasal kasama ni Kristo sa langit. And that is a grand, grand celebration. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang problema, wala na si Judith, wala na lahat, kundi ang, yung fullness of God's goodness sa buhay natin ang mararanasan natin. At pagdating ng panahon na yon, siya ay muling bababa kasama ng thousand of saints. Basahin niyo yung Jude. Doon. Na yun? And the Lord will reign for 1,000 years in this planet Earth. Yun? He will rule as the King of Kings and the Lord of Lords. Those who are disobedient at tinatawag na iron fist ang kanilang daranasin without worship, without rain. So, excited pa kayo sa gagawin ng Panginoon? Pero ang tanong ko, gusto nyo ba kayo lang? Dapat magsasama tayo for that celebration. Amen? Let us bow our head and let us pray. Lord, we thank you so much, Father God. Thank you for that wonderful, yes, proclaimed, designed future of ours, O Lord. The future of the church, the future of your people, O God. Maraming salamat po, Panginoon. And we thank you, Lord, na naunawaan namin the reason why we are being indwelt and empowered by the Holy Spirit because meron kang pinagagawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang ipangaral lang yung salita to snatch these people heading towards destruction. Kami ang may mensahe ng buhay na walang hanggan. Holy Spirit, ang aming pong dalangin ay gamitin mo kami, O Lord, even in a small way, in even our capacity, because ikaw naman talaga nagbibigay ng desire at kakayanan sa bawat sa amin. The only thing you need for us, O Lord, is obedience.
Yes, turuan mo kami much more na maging obedient sa iyo, Panginoon, at a surrendered life sa iyong buhay. At the same time, sa lahat po mga pangangailangan din po, Panginoon, ay salamat na ina-address mo at sinusustain mo ang amin pong mga pangangailangan. Maraming salamat po at pagpalain mo ang bawat isa, even sa mga online na nakinig, Panginoon. Yes, O God, nandun din ang iyong pagsama at pagbibigay ng kalakasan, O Lord, upang kanila din pong ma-share ang kanila pong pananampalataya. Even, O Lord, kung sila nanonood dito, itatag nila ang kanila pong mga kaibigan, ang kanila pong mga kakilala upang sila man ay makarinig ng iyong salita. Maraming salamat po, O Lord, sa ikabutihan, kagandahang loob sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.